Sakamoto Days Chapter 23-25. Nagsimula ang chapter sa pagpapakilala ng leader ng mga scientist na si Asakura. Inakala naman ni Lo na siya ang boss ng mga kumidnap sa kanya at sinakal niya ito. Sinabi naman ng scientist na paano niya nasabi na siya ang dahilan kung bakit siya nandito kahit kasama naman niyang nakakulong ito. Tinanong naman ni Lo ang lahat ng nalalaman ni Asakura. Sinabi naman ng scientist na ang lugar na kinalalagyan nila ay isang laboratorio, siya ang nakatalang mamuno sa gusali, ngunit sa ngayon ay hindi na niya alam kung sino na ang nagpapatakbo nito. Sa nakaraang 6 days and 13 hours, isang misteryosong grupo ang sumakop sa gusali, at base sa aking mga narinig, ang ilan sa kanila ay mga assassins, at nung hindi ko sinunod ang kanilang pinapagawa, ay tinulong nila ako dito sa pinakailalim ng gusali. Nagalit naman si Lo, dahil bakit pati siya ay nandito, habang sinabi naman ni Asakura, na hindi naman niya alam ang dahilan, dahil hindi niya siya kilala. Bigla namang sinakal ni Lo si Tanaka, dahil inakala niya na siya si Shin, kaya nakakulong siya ngayon dito. Tinanong naman ni Asakura, kung ang tinutukoy ba ni Lo ay si Shin na clairvoyant. Sinambit naman ni Lo, na kung kilala niya ba ito. Saan ni Asakura, na siya ang dahilan kung bakit isa itong clairvoyant ngayon. Inakala naman ni Lo, na pinanganak si Shin na may natural ng ganoong kakayahan, ngunit sinabi naman ni Asakura, na isa lamang siyang normal na bata noon, at ang kanyang pagre-research ang dahilan kung bakit nagbago ang takbo ng buhay nito. Ipinakita ang nakaraan ni Asakura kung saan kasama niya ang batang Shin. Ayaw kainin ni Shin ang karneng niluto ni Asakura dahil matigas daw ito. Kinuha naman ni Asakura ang karne at kinain ito, dahil sayang daw ang nutrients na mayroon ang pagkain. Ang dahilan pala kung bakit napunta si Shin sa kanyang laboratorio, ay ang kanyang kaibigan na si Ando. Iniwan niya ang batang Shin, at bigla na lang itong nawala nang walang paramdam sa kanya. Wala na siyang nagawa, kundi alagaan ang batang Shin, siya na din ang nagpapaligo at nagpapakain sa kanya. Hanggang sa isang araw, tinanong ng batang Shin, kung ano ang ginagawa ni Asakura. Sinabi naman nito, na nagsasagawa siya ng pagsusuri kung paano palawakin ang limitasyon ng utak ng tao. Nagtanong muli ang batang Shin, kung nasisiyahan ba ito sa kanyang ginagawa. Sinambit naman ng scientist, paano mo hindi ikasisiya ang isang bagay, na hindi pa nagagawa ng sangkatauhan, napakaastig mo kung ikaw ang pinakaunang taong na nakagawa ng isang bagay na wala pa sa mundong ito. Hindi naman sumang-ayon ang batang Shin dito, ngunit sinabi naman ni Asakura, na ipapakita niya na lamang sa kanya, kapag nagtagumpay na siya sa kanyang ginagawa. Na-excite naman ang batang Shin sa sinambit ng scientist, araw-araw ay sinasamahan at tinutulungan niya si Asakura sa kanyang mga ginagawang pagre-research. May narinig si Shin tungkol kay Asakura, na nag-aaksaya lamang daw ito ng oras sa kanyang research, dahil imposible daw itong mangyari. Inaway ni Shin ang mga ito, at sinabihan, na sino kayo para sabihing hindi ito magtatagumpay. Isang araw, habang may kakaibang nangyayari sa ginagawa ni Asakura, aksidenteng nainom ito ni Shin, na ikinangamba ng scientist. Habang pinapaliguan niya si Shin, ay napaisip ito na para bang wala namang nangyaring kakaiba sa bata, at baka ang ginawa niyang eksperimento ay palpak. Gayunpaman, ang mahalaga na okay lang daw ang bata. Sumagot naman ang batang Shin, na hindi ito okay, dahil nakakasuka ang nainom niyang tubig na galing sa kanyang laboratorio. Dahil nabasa ng batang Shin ang nasa utak ng scientist, napagtanto nito, na ang kanyang ginawang pagsusuri ay nagtagumpay. Lahat ng tao, na nasa paligid ni Shin, ay nalalaman niya ang kanilang iniisip, hanggang sa katagalan ay iniiwasan na siya ng mga tao, wala nang gustong makipag-usap o makipaglaro sa kanya, at dahil sa kanyang kakayahan, ay natuklasan niya ang dahilan kung bakit inaayawan na siya ng mga tao. Si Asakura, ay ginugol ang kanyang panahon para sa kakayahang nakamit ni Shin, sa pag-aakala na makakatulong ito sa sanlibutan, ngunit napagtanto niya na ang resulta nito ay kabaligtaran. Napagdesisyonan niyang gagawa siya ng bagay na makakapagpabalik sa batang Shin, ngunit hindi naman sumang-ayon ito, dahil ang proyekto nito ay nagtagumpay na, at kung hindi ba daw ito masaya sa kanyang nagawa. Humingi naman ng tawad si Asakura kay Shin, dahil nadamay ito sa kanyang walang kwentang research, na ikinagalit naman ni Shin, dahil hindi daw ito walang kwenta, hanggang sa napaiyak na lamang ito at napagdesisyonang umalis na lang sa laboratorio. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan napaiyak sina Tanaka at Lo, sa nangyari sa kanilang dalawa.
Sinambit naman ni Luke na si Shin ay walang kinikimkim na sama ng loob sa kanya. Nagtanong naman si Asakura kung paano niya ito nasabi. Sinabi naman ni Luke na gusto ni Shin ang kanyang kakayahan dahil ang kanilang boss ay hindi masyadong nagsasalita at naiinggit daw siya sa kanya dahil dito. Dagdag pa ni Luke na kung sakaling hindi naman siya kontento dito, ay sabay silang humingi ng tawad kay Shin, at ang Article 11 ng pamilya Sakamoto, ay kung may pinagawayan kayo, ay dapat ayusin ito bago pa matapos ang araw. Sinabihan niya din si Asakura na dahil huli na ang paghingi nito ng tawad, maganda na magbigay ito ng isang regalo sa kanya, tulad ng cotton candy, dahil gustong-gusto ito ni Shin. Ikinagulat at ikinasaya naman ito ni Asakura, at habang inaayos niya ang isang bagay na makakasira ng kandado ng kanilang pulungan, ay nagtanong ito na kung mas matangkad na ba si Shin sa kanya. Matagumpay na nabuksan na nila ang pinto ng kanilang kulungan, ngunit may guard ang nakapansin dito. Mabilis namang kumilos si Luke, at matagumpay na napabagsak ang kanilang kalaban. Mag-uumpisa na sila sa kanilang misyong makatakas sa laboratorio, at humingi ng tawad kay Shin. Ipinakita ang kinalalagyan ng bawat isa, ang kasapi ng order na sina Mr. Shishiba, at Osuragi ay nasa unang floor na ng museum. Sina Mr. Sakamoto at Shin naman ay nasa unang floor ng basement, habang ang grupo ni Luke ay nasa 4th floor at ang mga kalaban ay nasa pinakailalim ng basement. Inilipat naman ang scene kina Mr. Sakamoto, kung saan sinabi ng scientist sa kanila, na makalipas ang 6 na araw, ay may pumasok sa kanilang gusali at nagpakilalang assassin na nagngangalang, Teshima, ang nakasuot na maskarang reindeer. Ang kanilang pakay, ay upang gamitin sila na lumikha ng mga kakaibang armas na magagamit nila sa kanilang mga plano. Ibinahagi din ng scientist na ang pinaka-leader ng mga assassin, ay si Teshima, ngunit maya mga mandilan-ngilan pa itong kasama na nakamaskara din. Kada isa sa kanyang mga kasamahan, ay nakatoka sa iba't ibang floor ng gusali, at sa madaling salita, para makuha nilang muli si Luke, ay kailangan nilang harapin ang mga ito. Natakot naman ang scientist para sa ating dalawang bida, at gusto na niya silang umalis dito, dahil darating na sila. Bigla naman nilang naramdaman na paparating na ang mga kalaban, at mabilis na itinago nila ang ating mga bida. Ang dumating na kalaban ay nakapangsuot na para ding isang scientist, na may mga karayom sa kanyang balikat at may markang X sa bandang baba ng kanyang damit. Nagtanong ito na kung ano ang mga ingay na naririnig niya, at kung gumagawa daw sila ng experiment, ay maaari ba nila itong isama. Sinabi naman ng scientist, na wala naman silang ginagawa, bigla namang kumuha ng ballpen ang bagong dating na kalaban, at isinaksak ito sa kamay ng scientist. Naramdaman ng kalaban, na may itinatago sila sa kanya, at pinalabas ang lahat ng kanilang ballpen para saksakin din niya sila. Hindi naman nakatiis si Shin, at lumabas na ito upang harapin ang kalaban. Binulungan naman ng scientist si Shin kung bakit pa ito lumabas, habang si Mr. Sakamoto naman, ay naipit sa kanyang kinalalagyan at nahihirapang lumabas. Sinambit naman ni Shin, na wala itong rason, at ayaw lang niya na nakakulong lamang siya, habang naalala niya ang kanyang mga nakaraan noong naninirahan pa ito kasama sila. Gusto namang palayasin ng kalaban si Shin, habang tinanong naman ni Shin na kung siya ba ang boss ng floor na ito. Sumagot naman ito, at wala na daw siyang paki kung siya man ang boss, at kung inaakala ba niya na kaya niya siyang harapin. Bigla namang tumawa ito, dahil nagbibiro lamang daw siya, at ipapakita niya kay Shin ang kanilang ginagawang research. Mabilis na nawala sa paningin ni Shin ang kalaban, at napunta ito sa kanyang likuran, kung saan inatake niya si Shin sa kanyang batok, na naging dahilan upang mapayuko ito at magsuka. Mag-uumpisa na daw ang pagsusuri ng kalaban, habang may pinindot itong isang bagay. Nagalit naman si Shin, sa ginawang pag-atake nito sa kanyang leeg, at noong magsalita na ito, ay pabaliktad ang kanyang mga binibigkas na salita. Ikinagulat ng lahat ang nangyari kay Shin, habang si Mr. Sakamoto naman ay malapit nang makawala sa kanyang kinalalagyan. Ang nangyari pala kay Shin, ay kagagawa ng kanyang kalaban, naglagay ito ng isang bagay sa kanyang batok, na naglalabas ng electrode na sumisira sa kanyang brain signals, na naging dahilan upang maging baliktad ang pagsasalita nito. Sinabi ni Shin, na ibalik niya ito sa dati, at kumilos ito upang suntukin ang kalaban. Bigla namang lumitaw si Mr. Sakamoto sa harapan ng kanilang kalaban, at sinuntok ito sa mukha.
Dahil sa lakas ng atake ng ating bida, tumalsik ang kanilang kalaban, habang ang hugis ng mukha ni Mr. Sakamoto ay naging rectangle. Kinausap naman ni Mr. Sakamoto si Shin at sinaad na, "Hindi ko alam kung ano ang iyong nakaraan sa lugar na ito, pero gusto mo bang sagipin ito?" Sumagot naman si Shin na oo, habang sinambit ni Mr. Sakamoto, na oras na para linisin ang kanyang dating tirahan. Bigla namang tumayo ang kanilang kalaban, at sinabi na, "Ikaw ang legendary assassin na nagngangalang Taro Sakamoto, diba? Napakalakas at napakabilis mo, gustong-gusto kitang pag-aralan, ngunit ngayon, ay napakataba mo na, at madali na lang para sa akin ang talunin ka." May biglang tumama sa batok ni Mr. Sakamoto, at bigla nitong sinuntok si Shin sa mukha. Napaiyak naman si Shin sa lakas na natamong suntok nito, habang naguluhan naman si Mr. Sakamoto, dahil ang gusto niyang atakihin ay ang kanilang kalaban. Natatawa naman ang kanilang kalaban sa mga nangyayari sa ating bida, ngunit mabilis na kumilos si Mr. Sakamoto at nagawang masuntok muli sa mukha ang kanilang kalaban. Sinaad ni Mr. Sakamoto, na kung iisipin niyang atakihin si Shin, ay magagawa niyang matamaan ang kanilang kalaban, na ikinatakot naman ni Shin, dahil mas higit na malakas ang pinapakawalang atake ngayon ng ating bida. Mabilis namang nakabangon ang kanilang kalaban, at ang pangalan pala niya, ay Mad Horiguchi, at siya ang boss ng first floor ng basement. Ipinaliwanag din nito, na ang injection na ginawa niya kay Mr. Sakamoto, ay ginugulo nito ang kanyang utak, upang ibalin ang kanyang atake sa kanyang mga kakampi. Sinubukang isiping muli ni Mr. Sakamoto na atakihin si Shin, ngunit hindi ito gumana at tumama ang atake kay Shin. Sinabi naman ni Horiguchi, na kaya niyang patayin ang device na inilagay niya kay Mr. Sakamoto, kaya tumama ang atake kay Shin, habang may tinusok itong injection sa kanyang braso, at biglang lumaki ang kamay nito. Mabilis na kumilos si Horiguchi, at ginamit ang kanyang lumaking kamay, upang atakihin ang ating mga bida. Naiwasan naman nila ito, at mabilis na nag-counter si Shin, upang sipain ang mukha ng kanilang kalaban. May pinindot namang button si Horiguchi, na nasa kanyang kamay, at naibalan ang atake ni Shin kay Mr. Sakamoto, na dumapli sa kanyang siko. May itinusok muling injection ang kanilang kalaban sa kanyang kanang paa, at mabilis na gumalaw ito upang suntukin si Shin, gamit ang kanyang pinalaking kamay. Tumama ang suntok sa sikmura ni Shin, at bumangga ito sa salamin ng laboratorio. Hindi naman nasaktan si Shin sa natamo nitong atake, habang si Mr. Sakamoto naman ay kinuha ang microscope upang ihampas sa kanilang kalaban. Mabilis namang pinindot ni Horiguchi ang switch na nasa kanyang kamay, at nagawang mapahinto si Mr. Sakamoto sa kanyang pag-atake. Mabilis na nag-counter ang kalaban, na naging dahilan upang tumalsik si Mr. Sakamoto papalayo. Ipinaliwanag ng kalaban kung bakit ito nangyari, kapag inisip mo na aatakihin mo ang iyong kakampi, kahit na wala naman ito sa iyong harapan, at kapag ginamit ko ang aking switch, ay kusang ihihinto nito ang iyong pag-atake. Kahit na ang tinaguri ang pinakamagaling na hitman, ay walang laban sa science. Sinabi naman ni Shin, na ang kailangan lang niyang gawin, ay alamin ang nasa utak ng kanilang kalaban, kung kailan niya papatayin o sisindihan ang switch. Wala namang pake si Horiguchi sa sinabi ni Shin, at inatake niya ito ng maraming beses gamit ang injection. Habang nakahandusay si Shin, sinabi ni Horiguchi, na walang kwenta ang kakayahan nito, kung hindi niya magawang makontrol ng tama ang kanyang katawan. Dagdag pa nito, na kung bakit ang kanilang boss na si Asakura, ay nagka-interesado sa walang kwentang abilidad na mayroon si Shin. Nagalit naman si Shin sa sinabi ni Horiguchi, habang binuhat naman ni Mr. Sakamoto ito, dahil narurumihan ang kanyang damit, at mahihirapan siyang labhan ito. Dagdag pa ni Taro Sakamoto, na ang abilidad ni Shin ay may silbi, at papatunayan niya ito. Sinabi naman ni Horiguchi, na hindi nila ito maiintindihan dahil mababa ang kanilang IQ, at oras na din para patayin niya daw ang ating mga bida. Ibinaon ni Horiguchi ang mga injection na nasa kanyang balikat, at biglang lumaki ang pangangatawan nito, na naging dahilan upang mapunit ang damit na suot niya. Tinanong ni Shin si Mr. Sakamoto, kung ano na ang kanilang gagawin. May ibinulong naman ito sa kanya, habang sinabi naman ng kanilang kalaban, na wala ng kwenta pa ang kanilang gagawin, dahil sasaktan lang nila ang isa't isa. Nagsimula na ang ating dalawang bida upang gawin ang kanilang plano, inatake ni Mr. Sakamoto ng sabay sina Shin at Horiguchi.
Matagumpay na natatamaan ni Mr. Sakamoto ang kanilang kalaban, habang naiiwasan naman ni Shin ang mga ataking patungo sa kanya. Ang plano ng ating dalawang bida, ay gamitin ang kakayahan ni Shin, upang malaman niya kung ano ang mga gagawing atake ni Mr. Sakamoto, kaya niya nagagawang maiwasan ang mga ito. Matagumpay na natalo nila si Haraguchi, at bumalik ito sa dati niyang pangangatawan. Tinulungan ng mga scientist na alisin ang mga electrode na nakalagay sa mga batok ng ating dalawang bida. Nagpasalamat din sila kay Shin, sa kabila ng kanilang mga ginawa sa kanya noong bata pa ito, ay iniligtas niya pa din sila. Sinabi naman ni Shin, na wala naman sa kanya yon, at gusto din niya ang abilidad na meron siya. Kinausap naman ni Shin si Mr. Sakamoto at sinaad na, kahit na retirado ka na, ay nasiyahan pa din ako, na nagawa kong maiwasan ang iyong mga atake ng isang legendary hitman, bilang isang mataba ka na ngayon, ang iyong mga atake ay. Hindi naman natapos ni Shin ang kanyang gustong sabihin, dahil inisip ni Mr. Sakamoto na patayin ito, na nabasa ni Shin kaya napahinto ito sa pagsasalita. Nagalit naman si Shin, at tinanong kung bakit niya inisip na patayin ito. Sinabi naman ni Mr. Sakamoto, na hindi mo kailangan na sabihan ako na mataba. Dito na natatapos ang chapter 23-25 ng Sakamoto Days. Paki-follow and like naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.